from one engineering student to another. Hi, this is Gretzy and today our topic is all about mga bagay na pwede mong gawin ngayong summer as an incoming civil engineering student. So the first one is tatanungin ko muna kayo, enrolled na ba kayo sa engineering? Well, kung enrolled na kayo, then pag-uusapan natin yung pangalawa, which is ang paghanap ng prospectus. Yung prospectus, it contains all the subjects na iti-take mo from first year to fourth year. Nakalagay dyan kung ilang units yung iti-take mo and yung total units sa semester na yan. So, alam niyo na ba kung saan kukunin ang prospectus? Ang prospectus ay makukuha mo galing sa mga seniors mo, second year, third year, or mga fourth year dahil may kopya na sila sa prospectus. Kung may kakilala ka na student sa school na papasukan mo, then ask them about prospectus. After getting your prospectus, it's now time to read your prospectus. Basahin nyo yun at nandun lahat ng subjects mo, yung mga matitake mo, and yung mga major subjects mo. Kadalasan na major subject kapag first year ka, lalo na sa first sem, is calculus, chemistry, or physics. Ngayon naman, focus tayo sa major subjects. Does that mean na hindi ka na rin mag-focus sa minor subject? No. What I mean is dun ka mag-advance study sa mga major subject. Kasi kadalasan sa mga engineering, bumabagsak sa major subject, hindi sa minor. But may ibang mga subjects din na kahit minor subject lang yan, ay bumabagsak pa rin. Yun ay kung hindi ka nag-comply or kung hindi ka pumapasa ng mga projects or outputs. Now that you have read all the subjects na matitake mo, major and minor subjects, punta naman tayo sa advanced study. Hindi talaga required na mag-advanced study. Hindi required kung STEM student ka dati or magaling ka talaga sa math. Ngayon, kung feeling mo hindi ka ganun kagaling, hindi ka ganun ka talino sa math, so kailangan mo talaga mag-prepare. And here are the subjects na kailangan mong i-prepare before ka mag-aral ng engineering. First one, algebra. Algebra contains subjects gaya ng factoring, quadratic equations, functions. So, mas better na may background ka agad sa mga ganyang topics para mapadali na yung mga subjects na iti-take mo sa engineering. Pangalawa, trigonometry. Sa trigonometry, may mga trigonometric identities, law of sines, law of cosines, tsaka yung mga right triangles, tapos mga angles or angle measurements. So, yan yung mga topic na important din sa trigonometry. Third one is geometry. Sa geometry naman, ang aaralan niya lang na importante is yung area, surface area, tapos yung triangles, or di kaya Pythagorean theorem, kasi part ng geometry din yan. Next, for the advanced subject naman is calculus. Calculus 1 and calculus 2. So, sa calculus 1 dito sa engineering, ang topic niya is all about limits and derivatives, or some applications of derivatives. Tapos sa second sem naman is integral calculus, or yung antiderivative, which is the topic na tackle na ninyo during your basic calculus. May tutorial akong pinost sa Blue App, so i-check nyo na lang itong video na to para malaman mo kung anong technique para mapadali ang pag-memorize ng trigonometric identities. Now, let's move on to your college supplies. Ito yung pinakagusto ko sa part na to, yung sasabihin ko sa inyo kung ano yung bibilhin. Kasi for sure ngayon, iniisip niyo na kung ano yung mga gusto niyong bilhin para sa new school year. First one is a scientific calculator. So, ano ba yung masasuggest ko na calculator? No other than the Canon F789 SJA Transparent version 1. Kasi yung version 2, hindi pa siya approved sa PRC. Pero, papunta na rin yun. Sa first year, yes, magagamit na ang calculator lalo na kung i-allow kayo na gumamit nun. Dati, ng first year ako, hindi masyadong nagamit. Kasi bawal kami mag-calculator that time. Pero nung nag-final exam na kami, dun, gamit na ang calculator. Second one is a laboratory gown or lab gown. I know ng senior high school kayo, meron kayong lab gown, di ba? During your chemistry experiments. Ngayon sa college, magagamit niyo ulit yan. Kasi mayroon tayong mga laboratory subjects in which kailangan ng lab gown. Third one is a laptop, lalo na sa second year in which gagamit na kayo ng AutoCAD or mga software na gagamitin niyo para gumawa ng floor plans or gumawa ng plates. Pero hindi siya required. Depende yun sa prof ninyo. Kasi sa amin, mayroon kaming computer laboratory so pwede kaming gumamit doon. At nanghiram lang din ako that time. Thank you sa friend ko na pinhiram ako doon. The fourth one is mga drawing materials.
Oops, hindi ko sinasabi na kailangan magaling mag-drawing sa engineering. Isa talaga sa mga tanong nila kapag engineering daw, dapat marunong ka daw mag-drawing. Pero may mga software naman like AutoCAD para gawa ng plates. So for me, hindi siya problema kung hindi ka marunong. As long as marunong kang gumawa ng linya, or mag-draw ng linya, or mag-lettering. May post ako sa Black App tungkol sa mga kailangan mo sa engineering drawings and plans or even in engineering in general. So may post ako dyan and tignan niyo na lang yan. Check niyo na lang dyan. Marami akong sinuggest pero lahat ng yan ay hindi talaga required. Optional lang yan kung gusto mo na mapadali ang buhay mo sa engineering. Hindi buhay mo mapadali lang yung way na alam mo yun, gumawa ng plates and all that. And the last one is magpahinga ka. Kasi sobrang importante na you're well rested before ka pumasok sa engineering. Huwag kayong magpadala sa pressure, sa takot, and sa lahat-lahat. Sa engineering kasi kailangan mong prepared, hindi lang physically but also mentally. Kailangan nag-function lahat, lalo na yung brain mo kasi yun yung pinaka-importante. In order for your brain to function properly, you need a good sleep, you need a good foods, ayun, mga healthy foods. So, huwag mong isipin na mahirap ang engineering. Huwag mo rin isipin na madali lang siya. So, if nandun ka na, do your part, make an effort. Kasi, lahat ng effort ay magbubunga din sa huli. So, yan lang naman for this video. Thank you so much for watching. And again, this is Getsy. Follow me on my social media accounts. So, ayan yung mga accounts ko na yan. For more videos, don't forget to subscribe dito sa channel ko and suggest kayo ng mga videos. And gagawin natin na ng video kung kaya ko. That's it. Thank you so much and sana may natutunan kayo. Bye!